Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat. Ang susunod na kwentong tampok ay mula sa koleksyon ng Scariest Pinoy Stories Volume 2 ng librong The Balete Chronicles. Pakinggan habang madilim. Pakinggan habang hindi pa madalaw-dalaw ng antok. Pakinggan lalo kung ikaw ay nag-iisa. Tunghayan sa episode na ito ang kwentong pinamagatang Ang Dalaga sa Ilog. Oras na naman na Hilakbot. Isa itong kwentong hango sa mga tunay na pangyayari. Tungkol sa isang dalaga na di umano ay walang bakas na nawala sa kanilang tahanan. Isang 19 anyos na dalagang nagngangalang Karen. Nakatira sa isang maliit na barangay sina Aling Rhea at ang kanyang anak na si Karen. Ang payak na tahanan ng mag-ina ay katabi lamang mismo ng pamosong ilog Taguig na siyang naghihiwalay sa naturang barangay mula sa kabihasnan ng syudad. Nabubuhay ang mag-ina sa pamamagitan ng pagtitinda ni Aling Rhea ng mga kakanin na sikat sa lokal na bayan ng Taguig. Kadalasan matatagpuan ang ginang sa labas ng simbahan ng San Martin na siyang patron ng nasabing lugar. Ang kanyang nag-iisang anak naman na si Karen ay nasa first year college na ng kursong BS Nursing sa isang pampublikong kolehiyo na hindi kalayuan sa kanilang lugar. Malaki ang tiwala ni Aling Rhea sa anak. Mabait kasi ito at matalino. Isa sa mga dahilan kung bakit iginagapang ng byuda ang pag-aaral ng anak ay sa kadahilan ng alam niya na ito ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Mataas din ang pangarap ng anak. Nais nitong kumuha ng kursong nursing upang madaling makapagtrabaho sa ibang bansa kung saan higit na mataas ang sweldo. Payapa na sana ang pamumuhay ng mag-ina kung hindi lamang naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang hapon ng Oktubre ng nagdaang taon ay nawala na parang bula si Karen. Hindi na ito naabutan pa ng kanyang ina pagdating ng huli mula sa paglalako ng kakanin sa may simbahan. Wala rin ni isang nakakita man lamang sa dalaga. Matapos itong umuwi noong hapon na iyon mula sa paaralan ay wala na itong bakas na iniwan pa. Lahat ay nabahala, maging ang mga kamag-aral at mga kapitbahay ng dalaga. Alam nilang hindi magagawang maglayas ni Karen. Masyado nitong mahal ang ina at hindi nito magagawang umalis ng ganoon lamang. Isang linggong hinanap ng buong barangay ang dalaga. Nag-umpisa ng mag-vigil ang ilan. Inumpisahan na rin ang hapunang pagdarasal ng magkakapitbahay upang maihiling ang kaligtasan ng nawawalang dalaga. Hindi na rin naman nagawa pang maghanap buhay ni Aling Rhea. Halos wala na siyang tulog at panay lamang ang pag-iyak sa sobrang pag-aalala. Sinasamahan na lamang siya ng mga pamangkin at kamag-anak sa kanilang bahay upang masigurong nasa maayos ang kanyang kalagayan. Balete Chronicles. Mag-iisang buwan na ang lumipas, subalit walang Karen ang umuwi o natagpuan ng sinuman. Hindi na rin nakabalik pa sa normal ang buhay ni Aling Rhea sa misteryosong pagkawala ng anak. Isang pamangking babae ang kanyang nakakasama sa kanilang tahanan. Si Marin, na halos kaedaran lamang din ng nawawalang pinsan nitong si Karen.
Isang hapon ay kukunin sana ni Marin ang mga maruruming damit ng tiyahin upang labhan ang mga iyon. Si Aling Rhea naman ay kasalukuyang nakikibalita sa ilan nilang mga kamag-anakan sa kalapit na barangay nang may maganap na hindi inaasahan. Pagpasok ni Marin sa kwarto ng tiyahin ay nagitla ito. Isang babaeng basang-basa ang buong katawan ang nakita nitong nakaupo sa may gilid ng kama. Pinagmasdan iyong mabuti ni Marin subalit hindi niya makilala ang babae. Nakatakip kasi sa buong mukha nito ang mahabang buhok na tinutuluan pa ng animoy tubig. Maputik din ang suot nitong pilas-pilas na kamison. Napansin din ng dalaga na nangingitim na ang balat ng babae na tila isa na itong malamig na bangkay. Sino ka? Tarantang tanong ni Marin sa misteryosang babae. Ngunit imbes na sumagot ay huminga lamang ng malalim ang babaeng basang-basa sa tubig. Kasunod nun ay ang pag-usok ng hininga nito na tila nasa isang malamig na lugar. Noon na kumaripas ng takbo si Marin papalabas ng bahay. Nang makalma ay nagpasama pa ito sa ilang mga kapitbahay pabalik ng bahay ni Aling Rhea, subalit wala na roon ang babaeng nakita nito kanina. Katakataka ding basang-basa ang loob ng bahay na tila may naglakad na tumutulo ang damit sa buong kabahayan. Nang mga sumunod na gabi ay isang kapitbahay naman ang nakakita sa misteryosang babae. Kukunin na sana ni Aimee ang kanyang mga sinampay sa gilid ng ilog nang may mapansin siyang isang babaeng nakalubog ang katawan sa may maruming bahagi ng ilog. Bagaman puno iyon ng mga halamang tubig, ay kitang-kita talaga ni Aimee ang babae na unti-unting lumulubog papailalim sa ilog. Kagaya ng nakita ni Marin, natatakpan din ng mahabang buhok nito ang mukha ng babae kung kaya't hindi rin niya ito nakilala. Naging katatakutan sa buong barangay ang sinasabing aparisyon ng misteryosang babae na basa sa tubig. May ilang beses din kasi itong nagpakita sa iba't ibang tao sa loob ng mismong barangay, ngunit isa man sa kanila ay walang nakakakilala dito. Hanggang sa dumating na nga ang mga kamag-aral ni Karen sa kanilang tahanan kasama ang mga guro upang makibalita sa ina nito. Isa sa kanila si Julie, na isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Karen noong hindi pa ito nawawala. Alam din halos ng lahat na may kakaibang kakayahan si Julie sapagkat meron daw itong third eye. Hindi pa man pumapasok si Julie sa loob ng tahanan ay ramdam na niya ang kakaibang presensya sa loob. Kahit malamig ang simoy ng hangin sa labas ay pawisan at balisa ang dalaga. Tila hindi maganda ang pakiramdam. Habang naghihintay ang mga kaklase at guro ni Karen sa paglabas ng ina nito mula sa kwarto, ay tahimik na naghintay ang grupo sa may salas. Sandali lang ho. Medyo masama kasi ang pakiramdam ni Rhea. Giniginaw sa kwarto, pero lalabas daw ho siya. Saglit lamang. Paghingi ng paumanhin ng isang nagmamalasakit na kapitbahay sa mga naghihintay na guro at kaklase ni Karen. Hindi pa rin mapawi ang pagkabalisa ni Julie hanggang sa matuon ng kanyang paningin sa may sahig ng bahay. Doon ay kitang-kita niya ang tila mga bakas na mga paan na nagbasa sa tuyong sahig ng salas. Ang mga basang yapak na tila nagmula sa labas ng bahay ay dumaan sa may salas papasok sa nag-iisang kwarto ng bahay kung saan nagpapahinga ang ina ni Karen na si Aling Rhea. Hindi na nakatiis pa si Julie. Tumayo siya at tinungo ang silid ng ginang.
"Huy, saan ka pupunta?" Tanong ng isa nilang kamag-aral, subalit parang walang narinig ang dalaga. Dahan-dahan niyang sinundan ng mga bakas ng yapak hanggang sa mapasok niya ang kwarto ng mag-ina na kung saan ay bukas naman ang pintuan. Julie, ikaw pala." Mahinang pagbati ni Aling Rhea na tila namamaluktot sa ginaw na nakakumot pang nakahiga sa may papag. Nang tignan ni Julie si Aling Rhea ay halos panawan siya ng ulirat sa nakita. Agad siyang namutla, nanlaki ang mga mata at pakiramdam ng dalaga ay maging ang kanyang ulo ay lumaki sa kanyang nakikita. Napatanong na lang tuloy si Aling Rhea sa kaibigan ng anak na lubos ang pagtataka. "Bakit, iha? Anong problema?" "Tita, si Karen po. Nakayakap sa inyo dyan sa papag." "Ha?" At gulat namang sabi ni Aling Rhea sabay balikwas mula sa pagkakahiga sa kama. "Kaya po pala kayo giniginaw. Nakayakap po mula sa likod ninyo si Karen. Basang-basa po siya." At napahiyaw na lamang si Aling Rhea sa narinig kay Julie. Doon na niya napagtanto kung bakit lagi siyang giniginaw sa tuwing mahihiga sa kanilang papag. Alam niyang walang dahilan upang gumawa ng kwento si Julie na matalik na kaibigan ng anak. Noon na umiyak ang dalawang babae. Hindi nila akalain na multo na lamang pala si Karen na hindi pa rin magawang umalis ng bahay. Nasa loob lamang ito ng kanilang kwarto, basang-basa at giniginaw. Sa tulong na rin ni Julie ay nalaman ng lahat ang buong pangyayari. Nagkulong sina Aling Rhea at Julie sa loob ng kwarto habang matyagang tinangkang kausapin ni Julie ang kaluluwa ni Karen na hindi pa rin umaalis sa loob ng kanilang kwarto. Napag-alaman nila na kusang nagpakamatay ang dalaga. Tumalon ito sa ilog ng malamang sa murang edad ay aksidente itong nabuntis ng nobyo. Alam nitong hindi matatanggap ng ina ang pangyayaring iyon kung kaya't sa sobrang gulo ng isip ng dalaga ay nagawa nitong tumalon mula sa kanilang likod bahay sa malalim na bahagi ng ilog. Sa lalim at sa dumi ng tubig ay agad na nalunod ang dalaga sa ilog. Sa pamamagitan ni Julie, humingi ng kapatawaran si Karen sa ina at bago pa man ito maglaho ay sinabi nitong may iniwan itong sulat sa loob ng tokador. Isang lugar na hindi pa nagagawang hagilapin ni Aling Rhea. Matapos mawala ang kaluluwa ni Karen sa kanilang kwarto ay agad na hinanap ng dalawa ang nasabing sulat. Hindi naman sila nabigo at agad din nila iyong nakita. Iyon na nga ang kumpirmasyon sa mga nakita at narinig ni Julie mula sa hindi pa rin matahimik na kaluluwa ni Karen. Nakapaloob sa sulat ang dahilan ng pagpapatiwakal ng huli at paghingi ng tawad sa mahal nitong ina. Nang sumunod na araw, sa tulong ng mga lokal na opisyal sa lugar, ay agad na nagkaroon ng search operation para sa nawawalang katawan ng dalaga. 6:00 natagpuan ang bangkay ni Karen. Nalibing iyon sa makapal na putik mula sa ilalim ng ilog na hindi malayo sa kanilang tahanan. Sa ngayon ay tahimik na ang buong barangay. Tila natanggap na rin ng mga tao rito ang malagim na katapusan ng isang dalagang napamahal na rin sa kanila. Subalit paminsan-minsan ay may mga pagkakataon pa rin na may nasusulyapan sa may ilog Taguig. Tila doon na lamang piniling manatili ng kaluluwa ni Karen.